Bumabol po para makita ang ating mga kababayan sa Batangas 2nd District. Kong, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan sa 2nd District? Magandang hapon po sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. I'm seeing faces from Bawan. Nasaan ang taga Bawan? Larga Bawan! I'm seeing faces from San Pascual. Larga San Pascual! Hindi ko nababanggitin yung iba, mukhang nagkahiwa-hiwalay na. Can we hear the people from Mabini? Meron din. Pero maraming taga-Mabini sa taas. I believe yung taga-Tingloy, nagpaalam na. Eh bakit lalangoy pa? Yung taga-Lubo, nagpaalam na din. Ay bakit mamumundok pa? Yung ibang taga San Luis, meron pa ba dito? Ha? Ang taga San Luis magha-harvest pa ng gulay. But what I understand, kaninang umaga, lahat nangangasol ang buong kalye ng Batangas 2nd District! Ang mensahe ko po sa inyong lahat, si Beatrix nananatili Congresswoman ng Taong Bayan. At ako po'y hindi nakakalimot. And I wish to remind you as well, the history of Beatrix. Walang nakasamang mayor, walang nakasamang kapitan, pero dahil sa pagmamahal at suporta ng Taong Bayan, panalo bilang Congresswoman! But of course, let us commend the many mayors and barangay captains who today are standing fair for Beatrix for Congresswoman. Kaya palakpakan po natin ang buong pamunuan ng Tingloy. Sapagkat sa Tingloy, wala nang kalaban. Sorry, Beatrix for Congresswoman! Sa bayan po ng San Pascual, kinikilala po natin ang grupo ni Vice Mayor Len Castillo kasama 22 kapitan at tipong palakpakan. Sa bayan ng San Pascual, kinikilala din po natin ang buong pamunuan ng pamahalang bayan sa pamumuno ni Mayor Oscar Lito Hernandez kasama ang 21 kapitan. Palakpakan po natin sa Luis. Sa bayan po ng Lubo, kasama po natin bagong-bago Mayor Imong Alpiler, Vice Mayor Lido Biera. Palakpakan po ninyo sila. And of course, sa bayan ng Bawan, nasan kayo? Nasaan ang taga-Bawan? Nasaan ang taga-Bawan? Ang taga-Bawan, nananatiling most powerful supporters sa Taong Bayan! At siyempre po dito sa Mabini, damang-dama na ang pagbabalik ng nag-iisang John Lloyd sa buhay ng Congresswoman! Palakpakan po natin ang Team Mabini sa pangunguna ni Mayor Beatrix Luistro! Seriously, my dear kababayan, alam ko naging hirap nyo sa akin. Kayo'y nagpuyat, kayo'y naglakad, kayo'y kung saan sagingan nagsuot. Sa higpit ng naging laban ni Beatrix for Congresswoman, ang pangako ko sa inyo, itaga nyo sa bato. Hindi ko pa alam kung may kalaban ako. Pero kung may kalaban ako, ang pangako ko sa inyo, ipagwawaswasan ni Beatrix ang kalaban!
nyo naman ako kinakanta ng happy birthday eh. Happy birthday! O yan! Siyempre, pinaunahan na tayo, part of our program. Kaya na-discover na. From the top, from the top! Walang naniniwala. Seryoso na. I am sharing my 49th birthday with you. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang walang magpatuloy sa atin. Tama? Pero ngayon kahit hindi taga second district, nagpapapicture sa akin. And I thank you for the trust and the opportunity that you are giving me as your congresswoman. Because this opened a lot of opportunities for me to earn the respect, the recognition of the people even outside the second district. Dahil sa Quadcom, si Beatrix nakilala across the world. And you should not be surprised kung si Beatrix naglalakad sa mall, may umaharang nagpapapicture, taga Cavite, taga Bulacan, taga Zamboanga. Why? Ginawa niyo congresswoman. Palakpakan po ninyo. I wish to thank also the leadership of the 19th Congress. Siyempre po ang aking boss at tatay doon na mahal ang Batangas 2nd District. Palakpakan po natin si Speaker Martin Romualdez. I wish to give thanks also sa lahat ng mga chairman ko sa Quadcom for giving me this wonderful opportunity to have a platform, to have an avenue for me to be able to use my skills as a lawyer. Palakpakan po natin ang Quadcom. At sa lahat po ng taga 2nd District na hindi nananawang sumuporta kay Beatrix, no? Parang init na uli kayong mga panya. Ready na ba kayo maglakad? Ready na ba kayo mga panya? Larga Batangas 2nd District! Do you imagine that 2022, nilakad natin ang buong San Pascual. Nilakad natin ang buong Bawan. Why? That is my way of giving recognition to the people of Batangas 2nd District na kayo po ang gusto kong kaagapay at kasangga sa labang ito. Salamat at nagbunga, kaya ang palagi kong tawag sa aking sarili, Congresswoman ng Taong Bayan, hindi po ako pinapanalo ng mayor, hindi po ako pinapanalo ng kapitan. Ang nagpapanalo po kay Beatrix, lahat ng taong bayan, inyo pong palakpakan. I am sharing my birthday with you because looking back, my dear kababayan, it was October 3 also when we filed our certificate of candidacy in 2021. That was the first time na na-recognize ang Larga Batangas 2nd District as a community of people who supports Beatrix for Congresswoman. Counting from 2021, 22, 23, 24. Let me greet you. Happy 3rd anniversary, Larga Batangas 2nd District! I want you to appreciate October 3, not as my birthday alone, but the birthday of all of us. Sapagkat ngayong petsang ito, dito tayo nagkasama-sama sa iisang laban para sa Congresswoman ng Batangas 2nd District. And again, salamat po sa taong 2022 at muling nakikiusap para sa darating na 2025. Kasama ko pa ba kayo? Beatrix pa kayo? Solid ba kayo? Pinakamalakas na palakpakan, sigaw! Sasayaw ang taga 2nd District! Ang hindi tatayo, magmamata!
Beatrix! Malakas ang palakpakan sa higawan para sa And of course, a quick interview na po. May mga panel po tayo nandito, Kong. May mga gusto pong itanong saglit ang ating mga bisita mula po sa Manila, mga vloggers and mga reporters po dito. Sino po ang unang magtatanong? Pakikuha na lang po ng microphone. Hello. Grabe mo mong hirapan ng tanong. Dahil nasa harap ako ng aking mga kababayan. Good afternoon, happy birthday. Thank you, thank you. From everyone on social media who are now fans nyo na to. Simple lang natin yung tanong. Kasi kanina po doon sa press con ng One Batangas, parang naitanong ko ito kay Governor Vilma Santos. Tanongin ko lang din sa inyo. Sabi kasi ni Governor na parang part of her platform at saka yung reason na in-onboard na si Vice Gov Luis is because yung energy ng youth and social media. Pasok ka na lang po, yun rin naman kasi kami galing. Sa inyo pong pangampanya at saka pagde-deliver ng mensahe. Kasi ngayon, hindi lang national celebrity na kayo, international celebrity na kayo. Agree yung Batangas, 2nd District. So moving forward po sa inyong mga marami pang taon na gagampanan ang role ng Congresswoman para sa 2nd District ng Batangas, paano niyo po nakikita ang role ng social media para sa pagpapakalat ng inyong mensahe? Alam po niyo, mahirap maging Congresswoman. Dalawa ang kailangan mong alagaan. One is your engagement in the Congress, where you are anticipated to engage in legislation. And not only in legislation, but also in investigations similar to Quadcom. Now the question is, with all your obligations in the district, we have 6 municipalities to take care of, and that is equivalent to 170 barangays. Beatrix, paano mo ba nagagawa yon? Diba? Basta, from my end po, I do my best. To the best way that I can, I reach out to all the people of Batangas 2nd District. That is from Friday to Sunday. But since the quad started, I started dedicating Mondays to Thursdays in my engagements in Congress. That includes legislation and all the investigations not only in Quadcom. Ang akin lang pong mensahe sa lahat ng ating mga kababayan, kulang po ang oras ni Beatrix. Kulang po ang katawan ni Beatrix.
But I hope you realize, limitado man ang kakayanan ko, I give my very best to serve the people of Batangas 2nd District. As soon as I arrive here on Thursdays or Fridays, hindi na po tumitigil si Beatrix. Dire-diretso in moving around the entire 6 municipalities of Batangas 2nd District. I don't mind kahit madaling araw na ako umuwi. Ang mahalaga, maabot ko lahat ng aking mga kababayan. Sometimes I call myself Cinderella. Why? I never go home before 12 midnight. Because 12 midnight is my earliest time to go home. Bagaman po hindi ko masapa ang dami ng ating pangangailangan dito sa atin, I hope you feel and realize ginagawa ni Beatrix ang lahat upang kayo ay mapaglingkuran. At maraming salamat sa social media. Maraming salamat sa vloggers because you extended and expanded my capacity to reach out to the people not only from Batangas 2nd District but from across the world. Dahil po sa social media, dahil sa ating Facebook page, dahil sa TikTok, Instagram, at dahil sa mga kaibigan nating vloggers, naabot ni Beatrix hanggang sa kaduun-duunan ng ating mga kababayan, even people who lives outside Batangas 2nd District. Kaya let me commend all the bloggers and the social media personnel na nagiging daan upang lumawak ang horizon ni Beatrix in reaching out to Filipino people. Maraming salamat po. Unang-una, marami ho kaming mga subscribers. Kayo na nagsabi mahirap maging congresswoman. Pero sa tawag ng tungkulin, alam niyo po ba, anong masasabi niyo? Yung mga netizens, hindi lang ng Batangas, ng buong Pilipinas and abroad, gusto nila makikang senadora. Ano po masasabi niyo? Tinanong sa akin kanina yan, and I was sitting beside Secretary Ralph Recto. Humbly speaking, ang sabi ko, I have not accomplished even a pinch of what Secretary Recto has accomplished already. We know for a fact that Secretary Ralph is one of the great great senators during his time in Senate. Isa sa pinakamagaling na senador, no? But I want to state my line. Gusto ko munang gumaling dito sa atin. Sapagkat anong igagaling ko sa labas kung hindi naman ako magaling dito sa atin, no? And I wish to state for the record as well, kahit po marami kayong nakikitang comments sa social media, Congresswoman, tumakbo po kayo, Senador, coming from the different provinces of the Philippines. Ako po'y masaya na. I am so fulfilled serving as Congresswoman of Batangas 2nd District. Maraming salamat po. Ikalawang katanungan ko po sa mga taga 2nd District. Papayag pa kayo sa 2028, ipahiram nyo naman siya sa bansang Pilipinas? Tong, sumagot na ang 2nd District. Anong masasabi nyo for 2028? Si Beatrix dun sa mangga ay manibalang pa. Hayaan yung mahinog muna. Time will decide if we are due to run for senator in the future. No? Of course, it is always a humbling moment na makarinig na ikaw ay hinihiling tumakbong senador. Pero I know in myself, and humbly speaking, kulang ang aking kaalaman, kulang ang aking karanasan para aking paglakas ng loob ang pagtakbo bilang senador ng ating bansang Pilipinas. No? Hayaan nyo na si Beatrix ay mahinog muna dito sa atin. Time will decide if we are meant to run for a higher position. Okay?
nalobat pa sa'yo. Hello. Hello po. Senda ako po. Kasi po kanina, after yung submission niyo po ng COC sa Kapitolyo, meron po kami na-interview na nagtitinda po ng siomay. So, ganito ang kwento niyo sa amin. Nagsasabi siya na, ako na magpapabot ng kanyang pasasalamat. Malaki yung ang utang na loob niya sa inyo. Kasi po, natulungan niyo siya during nung nagpa-opera sila sa appendix. Ngayon po, ang gusto lang niya malaman po is, sakali po ba, ano pa po daw magiging programa niyo para ba matulungan niyo, katulad po nila mga small pa, medium enterprise sellers, mga ganun. And especially sa mga medical na pangangailangan, lalo ngayon po, may programa ng ating Pangulo na Nobel, si Rubil po. Ano po kayo matutulong mo po sa kanya? Especially ngayon, andiyan po na si Mayor. Alapit na po si Mayor Rubil. So ano po kayo matutulong na? First of all, let me commend the BBM administration, no? Kasi kaya marami tayong amelioration program. The likes of MAIT, AIX, TUPAD, AKAP. It is because of the initiative of no less than our President, President Bongbong Marcos. At syempre katuwang po niya dito ang ating po one of the best speaker or perhaps the best speaker of the Philippine Congress because he was able to bring all this assistance down to the level of the grassroots. Sige nga, try to look back. Kaninong panahon ang speaker ninyo naramdaman ang mga ayudang iyan? It was only now. It is only during the time of Speaker. Mainit daw. So kung ano pong tulong ang aasahan nyo pa, tuloy-tuloy po lahat ng ating amelioration program. I believe we have so much to give away sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Be it hospital bill, may binibigay po tayo. Be it educational assistance, marami po tayong pambigay. Kung ang kailangan additional puhunan, we can make use of our AKAP and even our Sustainable Livelihood Program. Just please coordinate with our respective offices in the 6 municipalities of Batangas 2nd District because like what I always say, hindi pwedeng sabay-sabay. Palaging may mauuna at mayroong mahuhuli. Ang mahalaga at the end of the day, lahat natulungan at lahat nakatanggap, no? At sa mahuhuli, huwag sasamaan loob. Always remember ang sinasabi ni Beatrix, mapalad ang nahuhuli. Bakit? Ubos na yung sa nauna. Ang sa inyo, wala pang umpisa. Kaya palakpakan po natin ang ating mga kababayan. Magandang hapon po. Congressman, ano po masasabi niyo na kinukumpara po kayo kay Madam Miriam Defensor Santiago? Ano po masasabi niyo sa mga sinasabi po ng buong mundo? Sobrang galing ni Senator Miriam Defensor Santiago. Truly nakaka-humble po na makabasa ng comment na she is the next Miriam Defensor Santiago. Agree ba kayo doon? But in fairness to me, hindi ako nagmumura. Hindi ako nagagalit. Hindi ako sumisigaw. And as far as I can recall, hindi pa ako nagko-contempt at hindi pa rin ako nagpapadetain, no? Pero what I really appreciate, in spite of our being very objective on the issue on hand, I truly receive overwhelming appreciation from people from across the world. Hindi lamang po dito sa ating distrito, hindi lamang po sa lalawigan ng Batangas, hindi lamang po sa buong Pilipinas. There are people from different countries who are texting me just to express their appreciation of our engagement as one of the investigators in the Quad Committee. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat for your appreciation, and perhaps this is the best time also to give my thanks to my professors in law school during my law school day. Salamat po kay former Secretary of Justice Nani Perez, sa lahat po ng aking former professors na humubog kay Beatrix, because when I was a law student, I even became one of the best debaters, no? And I understand all of these skills accumulated, and that's what you are seeing from me right now as one of the member of Quadco. Maraming salamat po, and rest assured, I will keep my feet on the ground as one of the humble investigators of this look forward to
the Quadcom investigation. I just want to update you also, haba pong nag-iimbestiga kami, padami ang witnesses, so we already reached a consensus that we have to continue our investigation. We already ended Quadcom Season 1. Parang Netflix lang. And during this break, we will be coming up with our partial committee report kung sino mga dapat kasuhan, especially cases of murder involving extrajudicial killing. If you're watching, we will be including Colonel Garma and Colonel Leonardo in the murder case of the 3 Chinese drug lords in the Davao Penal Colony. And we will also be including them for the murder of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, no? About the legislation, because that is the very reason why we are conducting investigation. Please expect that we will be amending the rules on late registration of birth. Inabuso ni Alice Goo. She was able to come up with a fake birth certificate, kaya nakatakbo siya na Mayor of Banban, making it appear that she is a Filipino citizen when in fact she is not, because she's a Chinese national. Second, we will be amending the visa or immigration law sapagkat naabuso po ito ng maraming Chinese nationals. Nakakuha ng working visa when they do not possess the necessary qualifications to have this working visa. Third, we will be amending the corporation law because they use corporations to layer and make it difficult for all of us to identify who really are the perpetrators. And fourth, we will be amending the anti-money laundering sapagkat napakarami po ng transfer of fund to and from the Philippines. Walang report sa AMLA, and under the law, that is bawal. Dapat pag may 500,000 of money transfer, you should report it to AMLA. Ito, 27 billion, 50 billion, 250 million, walang report sa AMLA. It's because kulang ang ngipin. We need to strengthen the provisions of the anti-money laundering law. So this is the update from Quadcom, and 2 to 3 weeks from today, we will be resuming. Itutuloy ang investigation, and that will be Quadcom Season 2. Ayan, that ends our interview for our Congresswoman. Once again, happy birthday, Congresswoman! And palakpan mo natin once again, mananatiling Congresswoman ng Batangas 2nd District, Honorable Attorney General Jacob Beatrix Luistro. At dahil dyan isang group picture po ulit tayo. Batangas 2nd District, tayo po tayo para po sa isang group picture. Sama-sama po tayo dito. Picture na lang, picture namin. Record namin, record. Record namin sa taas. Pakita sa taas. Lahat po ay tatayo. Itaas ang kanang kamay. Mag-larga sign po tayo para sa group picture. Larga Batangas 2nd District, taas ang kamay! Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.